Magandang umaga po sa ating lahat. Noong pong 2021 ay ipinagdiwang po natin ang 500th anniversary of Christianity dito po sa ating bansa. No? Nagkataon lang po ay pandemya, kaya hindi po tayo talagang nagkaroon ng mas malawak na pagdiriwang. Pero nung 2021, sa pagdiriwang ito na talagang para sa atin ay maituturing din na dakilang yubileo, no, sa ating bansa, ay ang tagline nun na para bagang tema ay gifted to give. Narinig po natin yan ng ilang beses. No? Pag ikaw ay, sabi nga, no, biniyayaan ng Diyos, ang biyaya ay dapat maibabahagi. At sabi nga, maging biyaya ka para sa iba. Ang ating unang pagbasa ay kwento ni Eliseo, isang propeta, siyang humalili kay Elias. No? Siya'y naglalakbay, no? At isang babaeng mayaman ni asawa, no, ang tumanggap sa kanya, no, at pinakita, no, ang yung tinatawag nating hospitality tayo, no. Alam natin yung Filipino hospitality po natin, no. Si Eliseo ay hindi lamang dumaan sa kanilang tahanan, ay natulog doon, no, at talagang inasikasong mabuti. At dahil nga dito, no, sa naging magandang asal na nitong babae at kanyang asawa, no, yung biyayang natanggap ni Eliseo, no, ay nais niyang suklian. Mayaman na ito. Yan ang narinig natin sa unang pagbasa, parang hindi na niya kailangan. Pero sabi ni Eliseo, no, kailangan kung anong biyayang kanyang natanggap, no, may biyaya din siyang, kumbaga, ibabahagi. Kaya mayroon siyang propesiya para dun sa mag-asawa na sila'y magkakaanak. Kaya yung handog ng isang anak ang naging biyaya ng kabutihan o kagandahang loob ng babae at kanyang asawa. Sa ating ikalawang pagbasa, mariing sinabi ni San Pablo sa mga taga-Roma na sila'y biniyayaan ng binyag. Natanggap nila ang bagong buhay kay Kristo, dala ng binyag. Sabi nga, no, sila ay mga pagano noon, no, at dahil nga sa biyaya ng bautismo mula sa Diyos, no, nahandugan sila ng kaligtasan. Sabi nga, yung binyag, yung proseso, sila'y namatay sa kasalanan at muling nabuhay dahil kay Kristo. Kaya, kumbaga, parang pinangangaral ni San Pablo sa mga taga-Roma, dahil natanggap niyong malaking biyaya, no, na ito, mamuhay kayo ng maayos, mamuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Mamuhay kayo ayon sa salita at gawa ng Panginoong Hesukristo. Ito din po, no, yung sinasabing mensahe sa ating ebanghelyo. Sabi nga, ang sino mang tumanggap kay Jesus ay makakatanggap ng handog. Yung sinasabing pabuya, no, na sa bandang huli ng ebanghelyo, no, ay napakagandang pangaral. Kaya yung biyayang ating asal, yung ating disposisyon sa pagtanggap sa Diyos, no, sa pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, no, ay alam nating lalong mamumunga dahil gagantimpalaan tayo ng Diyos. At alam natin, itong gantimpalang ito ay hindi dapat naiiwan sa atin.
dapat din po, no, na ibabahagi sa ating kapwa. Ano po ang maituturing nating mga aral sa ating mga pagbasa? Maghahain po ako uli ng 3. Yung una po, no, dapat nating makita lahat ng ating natatanggap sa buhay, no, ay biyaya mula sa Diyos. Sabi nga ni Santa Teresita ng Niño Jesus, no, everything is grace. Lahat ay biyaya. Natanggap natin ang buhay, meron tayong pamilya, mga mahal sa buhay, no? Kung kayo may trabaho, biyaya yan mula sa Diyos, no? Kung kayo ay Kristiyano, biyaya yan dahil natanggap nyo, no, ang bagong buhay kay Kristo. Kung kayo'y naglilingkod sa simbahan, biyaya po yan, no? Kaya dapat makita natin anuman yung ating ginagawa sa lupang ibabaw, kahit tayo nagpupunyagi, biyaya pa rin ito mula sa Diyos. Hindi po natin pwedeng angkinin. Pwede natin sabihin, akin ito, no? Nagawa ko ito, no? Ito ay pwede kong sabihin na dapat angkinin. Pero lahat naman po ay mula sa Diyos, hindi ba? Wala po tayong maipagyayabang, wala po tayong maaangking atin, no? Sabi nga po, lahat ay galing sa Diyos, lahat ay babalik din sa Diyos. Yung ikalawa po, no, ay dapat, no, makita natin na maging bukas palad tayo sa ating kapwa. Dahil tayo biniyayaan, no, napakahalaga, no, na nandoon yung disposisyon ng pagbabahagi, no, pagbibigay, no, lalo na sa mga nangangailangan. Isang problema po din ng ilang Pilipino, kuripot, di ba? Kuripot sa maraming bagay. Hindi po tayo dapat kuripot dahil wala dapat kuriputan. Sabi nga, lahat ay biyaya mula sa Diyos. No? Ang larawan ng isang kuripot, palaging parang ang kamay niya, no, ay, no, sabi nga parang kamao, di ba? Ganyan. Pero ang bukas palad, no, nakalantad, no, ang kanyang buong palad. At siguro dapat makita natin kapag tayo ay bukas palad, no, lalo tayong nagiging totoo sa ating pagiging Kristiyano, no? Ano bang nangyayari pag hindi ka bukas palad? Merong kwento ng isang unggoy, di ba? Pinasok niya yung kanyang kamay, no, sa isang butas, no, ng buko, no? Pinasok niya, no? Kasi meron siyang gustong kunin doon, no? May konting butas. Kaso nga lang, dahil nga yung butas medyo napakaliit, no? Hirap na hirap siyang bunutin at alisin yung kanyang buong kamay, no? Natuklasan niya, no? Dahil nga parang tense na tense siya, napakahirap. Yung pala, yung kamay niya, no, ay dahil nga sa tension niya at gustong-gusto niyang maalis na yung kanyang buong kamay, nakahugis kamao. Para matanggal, kailangan niyang, no, tanggalin ang pagkakamao at luwagan, di ba? At nung siya'y lumuwag, unti-unti natanggal niya, no, dun sa butas, no, ang kanyang kamay. Medyo masakit lang pero nakalusot. Ganun pala yun. Pagbukas palad ka, nakakalaya ka. No? At alam natin, no, pag tayo ay bukas palad, no, alam din nating marami po tayong natutulungan sa ating kapwa. Pero dapat makita natin yung ikatlong pangaral, no? Sabi nga po, no, kung ikaw ay nagiging bukas palad, minsan iisipin mo, paano na lang ako? Minsan yung ibinibigay mo ay husto lang para sa iyo. Nagbigay ka, kulang na o wala ka na. Yung ikatlong aral ay magtiwala ka sa pagpupuno ng Diyos.
Di ba may kasabihan nga po, God cannot be outdone in generosity. Kala mo nagbigay ka na ng malaki, mas may maibibigay pang malaki ang Diyos. Sabi nga po, siksik, liglig, at umaapaw. Magtiwala ka lang. At karanasan po natin to no, bilang mga tao at Kristiyano. No? Kapag ikaw ay nagbigay, minsan iisipin mo, ano na ang mangyayari bukas? Pero nandyan pa rin ang Diyos, nagpupuno. No? Yung sabi mo, ikakain mo na lang, mababawasan ka ng isang kain sa loob ng isang araw. No? Yung pala, sobra pa ang kain mo sa susunod na araw. Dahil ganun magpuno ang Diyos. No? Naalala ko tuloy ang isang kwento sa aking buhay, no, ako'y kura paroko, no? Maraming taon na ito, no? Yung aking parish staff, namatay yung kanyang ama. No? Lumapit siya sa akin. Tapos, kailangan niyang pumunta sa Mindanao. Wala siyang pamasahe. No? Kumbaga, parang nangutang siya sa akin. No? Nung kinuha ko yung aking wallet sa bulsa, no? Nung sinabi niya kung magkano kailangan niyang pamasahe, sabi niya, kailangan ko, Father, ng 5,000 para makabili ng ticket. Ang laman ng aking wallet ay eksaktong 5,000. Ayaw kong bitawan. Kasi ayaw ko mawawala ng pera sa wallet. Sabi ko, baka kailanganin ko, kahit 50 pesos meron. Pero binigay ko pa rin. No? Pagkatapos po nung pagbibigay ko, may appointment ako, may isang misa. Maniwala ho kahit hindi, pagkatapos ng misa, inabot po yung stipend sa akin, eksaktong 5,000. Ganon magpuno ang Diyos. Ang kailangan lang, maging bukas palad ka. Dahil alam natin, lahat ay biyaya mula sa Panginoon. Harinawa po no, sa mensahe ng ating liturhiya ng salita ng Diyos, palagi nating kilalanin no, na tayo'y biniyayaan ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. At tandaan natin, pag naging bukas palad tayo, ganun din. Nagbabahagi tayo ng biyayang hindi mula sa atin, kundi mula sa Panginoon. At huwag tayong matakot maging bukas palad. Magtiwala tayo na magpupuno lagi ang Diyos. Sasabihin natin, pagpupuno niya, pwedeng sakto lang. Pero may maraming pagkakataon, hindi lang sakto lang. Doble, triple pa dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen.